Labag po sa Biblia yun. Yung panalangin na uulit-ulitin mo bilang ka ng bilang ng buto. Mabakinggan nyo sa Mateo 6. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit Na na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Huwag nga kayo. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Bakit? Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi ka pa pala humihingi, alam na niya eh. Tapos ulit-ulitin mo pa. Ano ba palagay mo sa Diyos? Bingi, makulit? Huwag kayong gagaya sa kanila. Ang kahulugan ng panalangin, paghiling sa Diyos. Pagdaing, paghiling, may kasamang pagpapasalamat. 4:6 ng Filipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa kanino tayo mananalangin? Sa Diyos. Pakikilala natin ang kahilingan natin sa Diyos. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sabi sa Kristiyano. Marami yung kasi tayong kinababalisa. Bukas wala kang isasaing. O kaya yung asawa mo may sakit. O kaya walang pang matrikula yung anak mo, malapit na enrollment. O wala ka pambayad para makakuha ng final exams. Marami po tayong ikinababalisa. Sabi ng Diyos, huwag kang mabalisa. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala mo ang kahilingan mo sa Diyos. Basahin nga natin sa English. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Let your request be made known unto God. Yung request mo, Panginoon, hirap po kami sa buhay. Gagraduate na lang po ang anak ko. Wala po akong pambayad sa final exams. Sana po tulungan mo ako, Ama.